Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa GM Cycle, Cabanatuan City at update ko lang kayo dito sa Yamaha Mio Gravis 125. Ito nga pala mga tol ang compact scooter ng Yamaha ngayon na mabibili natin. And para sa akin talagang isa to sa mga sulit na scooter na mabibili natin sa market ngayon. Kaya kung nagbabalak kayong maglabas ng scooter at nahihirapan kayo kung ano bang motor ang pipiliin nyo, and kung pinapanood mo ngayon itong video na to, explain ko sa iyo kung bakit naging sulit tong Yamaha Gravis 125. Kung wala pa kayong idea dito sa Yamaha Gravis 125, so dito sa video na to alamin natin ang specs and features, and syempre alamin na rin natin kung magkano ba yung presyo nito ngayon. So bali dito sa Mio Gravis 125 meron lang silang isang variant dito, no? Tapos ang presyo dito ngayon dito ay 93,900 pesos, and meron siyang minimum down payment na 9,400 and payable to 12 months hanggang 36 months. Dito lang to mga tol sa GM Cycle, Daan sa Rilay, Cabanatuan City. Pagdating sa makina nito ay ginagamitan to ng 125cc air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder fuel injected engine na kaya mag-produce ng 7 kW at 8,000 RPM at max torque na 9.5 Nm at 5,500 RPM. And para sa mas magandang engine performance, equip ito ng Blue Core technology ng Yamaha. And sa fuel mileage naman mga tol, kaya nitong umabot hanggang 40 to 50 km per liter. So sobrang tipid niyan para dito sa isang scooter na to, no? And syempre depende pa rin yan sa throttle habit natin sa rider and sa road condition. And ang maganda rito, equip din ito ng stop and start system. So nakakatulong din to para tumipid pa sa gas consumption itong Gravis 125. So para sa mga wala pang idea kung ano ba yung stop and start system, so ito yung kapag halimbawa huminto tayo usually sa traffic light, automatic na mamatay yung makina niya. So habang nakahinto, hindi siya mag-aaksaya ng gas, and after lang segundo, pihitin lang natin ng silinyador at aandar na ulit yung makina niya. Pag-usapan naman natin yung looks nito mga tol. So 125cc lang yung makina niya, pero mas malaki siya compare natin dun sa ibang Mio series, ano. So except dun sa Mio Aerox. So mas malaki yung size nito sa Mio i125, sa Mio Gear 125, etc. At ang isa sa nagustuhan ko dito yung mga wide tires niya, no? So malalaki yung gulong niya, kaya siguradong maganda yung handling performance nito, lalo na kung lubak-lubak yung dadaanan natin. So mula dito sa front end natin, talagang napaka-sharp ng datingan niya dito, no? Tapos napaka-sporty din. Ang maganda dito, LED na yung ginamit sa headlight natin, pero sa turn signals, bulb type pa rin. And talagang lalong umangas to dito sa kanyang daytime running lights. Tapos mayroon pa siyang blue effect dyan, kaya mas umangas pa yung datingan. Pagdating naman dito sa front fender, very stylish siya, no? May mga edges pa siya. And syempre sa front suspension natin naka-telescopic fork. Then sa gulong may sukat itong 100/90 rim 12, and tubeless na yung ginamit na gulong dito. And sa brakes naman naka-disc brake tayo dito with single piston caliper. Gandang-ganda rin ako sa design dito sa side profile niya sa bandang front, no? Yung edges niya talagang bumagay o nag-blend siya dun sa edges ng front fender natin. Napaka-stylish. And dito naman sa side profile sa bandang likod, napaka-premium ng datingan niya kasi minimalist lang yung decals. Tapos ang maganda niyan, naka-emboss pa, no, yung pinaka-emblem niya na Gravis. And dito naman sa pinaka-taillight natin, very compact ng design, naka-integrated na yung mga turn signals sa taillight. So LED na yung ginamit sa taillight natin, pero bulb type yung pinaka-turn signals. And sa suspension naman, naka single shock absorber lang tayo dito. Tapos sa brakes ay naka drum brake. Then sa gulong naman, same size sila sa front, ano, na may sukat na 100/90 rim 12. Syempre tubeless. And isa nga rin pala sa safety features ng Gravis 125, so hindi aandar to kapag nakababa yung side stand. Pagdating dito sa meter panel natin, naka fully digital meter panel na tayo dito, no. Tapos sa mga switch naman sa handlebar dito sa kanan, so dito yung switch ng stop and start system, and syempre meron na rin siyang hazard light switch, then yung electric push start. Then dito sa kabila yung high and low beam, turn signals at yung busina. And isa sa convenient features, meron tayo ditong power socket. Kaya lang kailangan nating bumili ng USB port para magamit natin sa mobile gadgets natin. And sa susian naman natin, naka mechanical key shutter tayo dito, no? Tapos sa tabi niya meron tayong button para sa fuel cap opener at seat opener. So napaka-convenient nito mga tol, dahil pipindutin lang natin, ano. At ang maganda dyan, yung fuel cap nya o yung fuel refiller natin, so dito siya nakapwesto. Hindi na natin kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas. Ang maganda dyan, pipindutin lang natin. So yun nga, hindi natin kailangan bumaba ng motor para magpa-refill ng gas.
Then dito naman mga tol, meron tayong utility packet na pwede natin paglagyan ng bottled water, ng wallet natin or cellphone, etc. And syempre hindi mawawala itong floorboard so napaka-useful yan lalo na kung marami tayong dala. So pwede nating ilagay dyan. At ang maganda rito sa Gravis 125 mga tol, ito malaki yung underseat compartment natin. So marami tayong malalagay na gamit dito. So kung mapapansin nyo, wala rito yung gas tank niya kasi doon nakapwesto sa ilalim ng floorboard. So dito pa lang sa underseat compartment talagang sulit na rin itong Gravis 125. Pagdating sa seat height mga tol, may sukat itong 780mm. So hindi naman siya ganun kataas and meron itong ground clearance na 135mm. And pagdating sa bigat, may timbang itong 102kg. Tapos yung fuel tank natin may sukat na 4.2 liters fuel tank capacity. So yun ang update natin para dito sa Yamaha Mio Gravis 125. Dito lang yan sa GM Cycle, daan sa Riley, Cabanatuan City. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng Gravis 125, kung taga Cabanatuan City kayo, punta lang kayo dito para makita nyo rin sa personal. So kung umabot kayo sa part ng video na to and sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.